No, ano pong ginawa nila sa iyo, no? Sa pagkamatay ni Mang Antonio Bantilan, agad sinimulan ng Pasig City Police ang kanilang investigasyon. Noong una, blanco ang mga otoridad sa kung sino ang pangunahing suspect sa krimen, hanggang sa napasakamay nila ang ilang CCTV footage. Sa video, bandang alas 8 ng gabi, isang lalaking naka-helmet at naka-jacket ang makikita sa may iskinita malapit sa tinitirahan ni Mang Antonio noong gabi ng December 28, 2023. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita si Mang Antonio na nasa labas ng bahay. So sa kuha naman ng ito ng CCTV, makikita natin na yung victim natin, padiretso na kung saan nakalagay nga yung metro para patayin ito. Pero nasa kanyang likuran pala, ay nakasunod na yung ating suspect na naka-helmet. Ilang segundo yung lilipas, wala na tayong makikita ng video. Pero meron tayong maririnig na lamang ng mga tunog, ungol na paghingi ng tulong. Yun na pala ang biktima na nasaksak na at nag-aagaw buhay na dahil nga sa dami ng kanyang saksak na tinamo. Makikita natin sa bandang dulo ng video na yung ating suspect ay naka-helmet pa rin, naka-jacket, tumatakbo ng patakas matapos isagawa ang krimen. Dahil sa kuha ng CCTV, itinuturing ng Pasig City Police na person of interest ang lalaki na naka-jacket at helmet. Sa pagpapatuloy ng investigasyon ng mga otoridad, kinausap ng mga pulis si Ara, ang tenant ni Mang Antonio, para tanungin ng ilang detalye. Alas 7 po ng gabi yun eh. Nakita ko po siyang lumabas ng bahay para po patayin yung metro.